Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikapito na linggo ng karaniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, manatili tayo sa karunungan upang tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos. At tayo, ayon pa sa ating Ebanghelyo ng ating Panginoon, ay maging bukas sa ating kapwa na gumagawa ng mabuti sa pangalan ng Panginoong Hesus kahit hindi man siya kabahagi ng ating sambayanan. Dahil ang lahat ng gumagawa ayon sa pangalan ng ating Pong Hesus Nazareno ay kapanig natin. Kuminsan tumitingin tayo sa ating mga pansarili na mga luklukan, kapangyarihan at estado, nakalimutan nating maggalang o magrespeto sa ating kapwa at dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta.
Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa Kanya'y humahatol ng wasto, at nagpapahalaga sa Kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay, isasama kaniya sa mga liku-likong landas. Tatakutin kaniya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin kaniya ng bigat ng kanyang mga tuntunin, at susubukin niya sa pamamagitan ng kanyang mga utos, hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad kaniyang lalapitan, ipapahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligayahin kaniya. Ngunit, kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kaniya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kauntusa't mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin. Pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Nasasabik ako poon sa pangakong pagliligtas. Madama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan.
Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Sa maiksi po natin na Ebanghelyo at mga pagbasa, ang atin pong napakinggan na tema ay tungkol sa kabukasang loob, openness. Sa salita ng ating Panginoon, dahil siya ay Hebreo at Hudyo, Pentecost. Pero dahil ang ating Ebanghelyo ay koinoko na Griego, ito po ay tinatawag na elikrinya o sa Latin, apertura, sa Ingles, openness, sa atin, kabukasang loob. Ang kabukasang loob ay isa sa 5 na mga mayor na ugali ng tao. Gaya halimbawa, ang ugali ng tao, yung agreeableness na mag-agree lang siya, mahusay siya makisimpatiya at laging cooperative. Pangalawang ugali, yung conscientiousness na pinapahayag na responsable, organized, at mayroong goal na makamtan ng tao. Ang pangatlo na ugali, yung extraversion, na kung saan ito ay very talkative, ibig sabihin, dada ng dada, dakdak ng dakdak, at assertive, laging kala niya siya lang ang tama, pero very sociable. At ang pang-apat, yung mga neurotic. May neurotic na laging may depression, tapos unstable ang pagkatao, laging nagdududa, at laging may kaabalahan, at laging mali ang pagtingin sa tao. Yun yung mga neurotic. At ang panglima, ito yung pag-usapan natin, ito yung kabukasang loob, openness. Pagkabukasang loob, hindi po yan magmarites. Ang nagmarites po, yung mga extraversion yon. Ang openness, ang kabukasang loob, na siya ay, una sa lahat, pwedeng lapitan. Prangka, pero transparent ang kanyang pamaraan dahil may kalinisan ang kanyang puso at ang kanyang pakikitungo sa kapwa. Kaya dito po natin makita paano po ang pagiging bukas o magkaroon ng kabukasang loob. Dahil dito po sa ating Ebanghelyo, lumapit si Juan sa ating Panginoon at Guro. Nakita namin po yung isang taong nagpapalayas ng demonyo pero hindi po natin kasamaan, pinigilan namin siya. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ay magsasalita laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin, panig sa atin. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus ng kabukasang loob. Kasi mayroong mga tao na hindi bukas. Sabi nila, kailangan magkomunyon ka sa bibig dahil makasalanan yung kamay. Lalong makasalanan yung bibig kasi maraming mga salitang masama at maraming mga mikrobyo. Maganda pa siguro sa kamay dahil ang kamay gumagawa, kumikilos, tumutulong. Basta huwag lang gumawa ng masama ang kamay. Kaya sa komunyon, huwag niyong sabihin na sa bibig lang. Dapat ang buong tao pag nagkasala, bibig man o kamay, paaman,
buong tao nagkasala. Kaya huwag tayo maging sarado, magkaroon tayo ng kabukasan. Yun ang kabukasang loob. Ano po ang mga katangian sa kabukasang loob? Una, ang pagkinig at paggalang. Listen and respect. Ibig sabihin dito, pakinggan natin ang ating kapwa-tao. Ano man ang kanilang ideya, ano man ang kanilang opinion, ano man ang hinaing nila, kanila po yon. Huwag tayong magusga. Irespeto natin. Bakit po? Mayroon pong kalayaan ng isang tao na magpahayag. Pangalawa, kailangan tayong tatanggap. Pero tatanggap na may karunungan. Ang atin pong unang pagbasa ay tungkol sa aklat ni Ben Sirac. Sinasabi, lagi tayong sa panig ng karunungan. Upang sa panig tayo ng karunungan, nasa Diyos po tayo. Kaya ang ating pagtanggap ay ayon sa karunungan. Huwag po yung basta tatanggap ka lang. Oh, ito ba ay tama? Ito ba ay makatarungan? O kapag hindi nyo nakita ang katarungan nito, ito ba ay nakapagdala ng kabutihan sa kapwa? O kabutihan sa lahat? O kabutihan sa mundo? O kabutihan sa kalikasan? Ito ay dapat nating tingnan na kung ano ang pag-unawa. Kaya pagtanggap na may karunungan at pag-unawa. Pangatlo, magnilay-nilay para sa katotohanan at tunay na kahulugan. Hindi lang katotohanan, tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagnilay-nilay sa lahat ng ating napakinggan sa ating kapwa at pagtanggap sa kanila, dapat tayo rin ay magnilay-nilay. Kasi kung minsan tanggap lang tayo ng tanggap, hindi natin pinagnilalayan yung tao na bakit kaya yung ibang tao ay nagmumura at pinapahamak, tinatakot yung tao na patayin kita. O kaya nakawan ka lang. Uli kaya manglamang sa'yo o nangungurakot sa pamalaan. Kung hayaan lang natin itong mga ganito na mga tao, wala po tayong respeto sa ating bayan at sa ating kapwa. Kailangan yung ating iluklok sa pamalaan, yung mga matitino, yung mayroong karunungan, yung mayroong paggalang sa karapatan ng tao. Yun bang maasahan natin na mga hindi nagmumura at hindi tinatakot yung buhay mo o hindi ka nakawan o hindi nakawan ang gobyerno? Ang ating pagtingin ay dapat tingnan natin ano ang pagnilay-nilayan natin na katotohanan ayon sa turo ng ating Panginoong Diyos. Hindi sa turo kung sinong tao. Ayon sa Ebanghelyo ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya, kailangan tayong magkaroon ng ang kabukasang loob ng malawak na pagtingin, malawak na pagtanggap. Pero, malawak na pagtanggap, pero ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi kung minsan, tanggapin natin, minumura na ang tao o minumura ka, tawa ka pa rin ng tawa. Hindi yan. Hindi tama yan. Uli kaya, tinatakot ka, pinapahamak yung bahay mo, o kaya, pag hindi ka boboto, alisin kita dito, o tanggalin kita sa trabaho, hindi po yan tama. O kaya, dahil dito ka sa ating paniniwala, boboto kayo sa ganito, lahat na. Ay, hindi yan tama. Ang ating malawak na pagtingin at kabukasang loob ay ayon lagi sa malaya at kalayaan ng mga anak ng Diyos. Hindi sa dikta ng tao, hindi sa dikta ng politika. At kung sino mang nagdikta ng ganyan, hindi po tama na sa Diyos ang kanilang paniwala. Ay pang-demonyo o pang-sarili lang. Kaya dapat po nating tingnan ngayon ng kabukasang loob ay kabukasang loob na binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay kikilos na imahin at larawan ng Diyos na may karunungan, na may paggalang,
na may kabutihan para sa ating kapwa, kabutihan para sa ating mundo, na ang ating kalikasan ay ating ayusin. Huwag tayong magdumi lang ng kahit saan o magkalat ng basura o anuman. Kailangan na tayo'y nagiging malinis. Hindi lang sa ating puso, hindi lang sa ating pag-isip. Malinis din tayo sa ating gawa upang tayo ay kumikilos ayon sa pagiging imahen at larawan ng Diyos. Kaya ulitin ko po, sa lingwahe ng ating Panginoon, Pentecost, o kaya dito sa ating Ebanghelyo na Elikrinia, o kaya sa Latin, Apertura, sa English, openness, kabukasang loob. Kabukasang loob upang makita natin na ang Diyos sa dakila niyang pagmamahal, binigyan tayo ng malaya na pagpasya, pero pagpasya para sa Kanya, magmahal para sa Kanya, maglingkod para sa Kanya, magpupuri at magpupugay para sa Kanya, upang tayo ay tunay na Kanyang bayan, Kanyang hinirang na nananalig sa Kanya. Sapagkat kung hindi, tayo po ay hindi pumatawag na tunay na mga taong Kristiyano o kay Kristo. Yun pong nananalig sa Diyos na gumagawa ng tama at bukas sa kapwa dahil may kabutihan at kabukasang loob, pumalakpak ng malakas upang sinasabi natin ang ating Panginoon ay siyang tunay na batayan ng lahat ng ating pag-isip, lahat ng ating pagkilos, lahat ng ating kalakaran sa buhay, sapagkat kung ayon sa Diyos at ayon sa liwanag ng Kanyang turo o Ebanghelyo, tayo ay nasa liwanag at tayo ay may buhay na may kabuluhan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aming Guro, itunuro mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Hanlangin kami, kalakip ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon at atin pong itutugon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihang saan man ito nagmula. Nang namin ito, mangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang upang ikay ngayon aming paglingkuran, hayang naming naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong pagningapat ng loob ang tayo nilikam at pinangasiwa sa sansinukob. Sa ganun mong siwas ng lubos siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiling pahintulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papuri siyang pahi sa kalangitan, kami nagbuni siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya, anak. At naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang dumunto sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggap. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Kayong mga napapagal, kayong lumaw sa mundo. Dali kumain uminom kayo ng hain
Yesu Kristo. Jesus nakay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain, nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Hali kayong mga napapagal, kayong noong santo. Dali maituminom kayo ang hain ni Yesu Kristo. Announcement. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ng Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng poong Isus Nazareno. Kabukasang loob ay kabukasan na tayo'y kumikilos na imahin at larawan ng Diyos para sa kabutihan sa ating kapwa-tao at sa sangnilikha ng Diyos. Kabukasang loob ay ang paggalang at ang pagtanggap ng ating kapwa na may pag-ibig na Kristiyano. Ngayon na po ang pusbas. Ngayon po lang itas bagya, magibagay ng pusbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na pong Isus Nazareno. Iniagos niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan na yung tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maliwanhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Basta pa Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.